kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping crush ko sana, kaso may asawa. Yes, friend, kung ikaw ang tatanungin, mabibilang mo ba sa iyong mga daliri kung ilan ang iyong natitipuhan, hinahangaan, or sabihin na nating nakakrasyan? At sa dami niyan, sa dami talaga, o sa bilang ng mga crush mo na yan, ilan yung masasabi mong seryoso mong nagugustuhan talaga? Yung tipong nakikita mo yung sarili mo na magiging jowa mo siya, magiging karelasyon mo siya. Kung meron mang isa, anong problema? Bakit hindi kayo pwedeng maging magjowa, diba? Pwedeng crush mo siya pero hindi kanya crush. Kawawa naman to. Charot. O hindi naman kaya kagaya ng sulat na binasa natin kanina kung saan ay crush niya nga, kaso may asawa na pala. Alam nyo, dito papasok yung disiplina natin. Pagdating sa mga bagay na gusto nating tuparin, abutin, mga bagay na gusto natin para sa mga sarili natin, diyan papasok kung ipupurso mo ba kahit alam mong hindi tama. Diyan papasok yung idea na magkakaroon ka ba ng kontrol sa sarili mo. Kahit na alam mong hindi naman malalaman ng ibang tao. Pero sa storya natin kanina, in fairness, nakapagpigil-pigil siya. Nakapagpigil-pigil si atin yung Monique mula sa Paranaque, oo. Alam, matanggap naman daw niya sa sarili niya, di ba, na yung natitipuhan niya ay may jowa na. Well, nag-set siya ng boundaries sa sarili niya. Although, gets naman di ba, kapag tayo, normal tayong tao, nagkaka-crush tayo, may hinahangaan tayo, di ba? Minsan mahirap talagang pigilan yung kilig. Nagdudulot siya sa atin ng ngiti, ng saya kapag nakita mo siya. But then again, may mga bagay na kahit gustuhin man natin, hindi natin pwedeng kunin. 'Di ba? May mga bagay na kahit gusto natin, hindi nakalaan para sa atin. Naunahan na tayo ng iba. 'Di ba? Sayang naman. Charot. Well, di ba, hindi natin tinotolerate yung ganitong klase ng bagay na magkakaroon ka ng crush, ng fantasy sa isang taong pamilyado na. Especially kung ikaw pamilyado ka na tapos nagkaka-crush ka pa, medyo mahirap yan, di ba? Komplikado yan. But what we're saying is, it's normal, di ba? For as long as you're doing nothing, di ba, wala ka namang ginagawang moves, wala kang ginagawang ikasisira ng relasyon nila para magustuhan ka, para lang makuha mo siya, I think walang problema, di ba? Kumbaga nasa malayo ka lang, humahanga ka sa kanya. For as long as alam mo pa rin yung limits mo, yung boundaries mo, na dapat hanggang dyan ka lang. Na eventually dapat tanggap mo sa sarili mo na yung nararamdaman mo para sa kanya ay paghanga lang. At darating yung panahon na mawawala rin yung nararamdaman mo na yan. Kasi kung hindi, kung gagawa ka ng paraan para siya iyong matikman, yes. O hindi naman kaya kayo ang magkatuluyan, knowing na may masisira kang pamilya, may maaapakan kang asawa, diba? Tapang mo na. Diyan magiging mali. Diyan papasok yung problema. Pero kung happy crush mo lang naman siya, tapos wala naman nakakaalam, ikaw lang, kumaga ikaw lang nagko-consume. Hindi ko pa rin sinasabing tama. Hindi ko sinasabi na
gawin nyo siya, di ba? I'm not encouraging you guys na magkaroon kayo ng crush sa mga may asawa na. Pero di ba, nangyayari siya eh. Hindi natin siya naiiwasan. For example, tayo, kahit na alam mong may asawa na yung isang tao, bawa artista, yan. Crush na crush mo si Marian Rivera. Kahit na alam mong meron na siyang pamilya, meron na siyang Ding Dong Dantes, kahit na alam mong wala ka naman talagang laban kay Ding Dong Dantes, di ba? Crush na crush mo siya. Walang mali, walang problema. Kasi wala ka namang ginagawang anything harmful para masira yung pamilya nila. Kumbaga, paghanga lang. Diba? Humahanga ka lang. So, bottom line ng ating usapan ngayong gabi. Okay lang po na lagi nating buhayin yung, diba? Yung kilig, yung pagmamahal sa loob natin, walang problema. Tao ka, nararamdaman mo yan. Just for as long as alam mo yung limitasyon mo. Alam mo kung hanggang saan ka lang. At alam mo kung sino lang talaga yung dapat para sa'yo. Diba? Kasi minsan nagkaka-crush tayo sa mga sobrang taas, yung sobrang ganda, sobrang gwapo. Kahit na alam naman natin sa sarili natin na hindi natin sila makukuha. Diba? Ang tawag doon, fantasy. But then again, it's normal. Nangyayari siya. And again, hindi ko po ini-encourage ang bawat isa sa inyo, ang mga nakikinig na magkaroon ng kabit, ng sabit. Maling-mali po yan. Maling-maling humarot sa taong pamilyado na, alam mong may asawa. At kung sakali man na malagay ka sa posisyon ng buhay mo or buhay pag-ibig mo na nadawit ka sa isang ganyang klase ng problema na, ay, di ko alam may asawa pala. Yung totoo yung talagang hindi ka aware kasi magaling siya magtago, oo, magaling siya mangloko. Talagang nabiktima lang din kayo parehas ng asawang totoo, 'di ba? Na nagmahal ka lang, walang problema doon, nagmahal ka marupok ka, tao ka 'di ba? Tapos na-realize mo na, ay, shucks. Kaviti pala si Watashi. Ayan, kabit pala ako. Gawin mo na agad yung tama. Makipaghiwalay ka na. Huwag ka nang magmatapang. Huwag ka nang ako ang pinili, hindi ikaw. Oy, bidyuhi ko. Diba? Wag na. Mag-step aside ka. Magpaubaya ka. Kasi again, hindi ikaw ang totoong asawa. Kahit ano pang dahilan niya, sinasabi niya na wala na, hiwalay na sila. Huwag kang maniwala. Oo, buo pa rin sila ng pamilya niya. Hindi nga nagbibigay ng sustento Charot lang. Speaking of sustento, eto na ang ihahandog ko sa inyo, ang pamimigay ko ng papremyo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Narito na ang chance ang hinihintay mo. Baka naman yung chance mo sa crush mo medyo malabo, pero nandito yung mas malaking pagkakataon mo para ikaw ay manalo ng tumataginting na 500 piso. Kaya naman, yes, friend, itodo mo pa ang volume ng radyo mo at pakinggan mo ng maigi ang pangalan na babanggitin ko. Baka dahil, malay mo, di ba, sa'yo na to. Pangalan mo to. O sayong-sayo to. Sa aking katanungan na kung sino nga ba ang mag-asawa na matatagpuan sa perang 500. Ito loyal din tong mag-asawang to, di ba? Tingnan mo hanggang sa dulo sila pa rin na magkasama. I love it for them. Dahil dyan, wag na natin patagalin pa. Congratulations! May nanalo na. Congratulations sa pagmumukha mo! Kokoy Heliomen, congratulations! Meron kang 500 pesos handog sa'yo ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Tama ang kanyang kasagutan. Si Ginang Corazon Aquino at Benigno Ninoy Aquino Jr. ang matatagpuan sa perang 500. Oy, buti na lang pinaalala mo kasi promise hindi na talaga ako nakakahawak ng 500. So, baka naman. At ikaw naman, yes friend, huwag kang mawala ng pag-asa dahil malay mo, ikaw na ang susunod na mananalo. Ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig sa 101.1 Yes FM at ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Charm Fabcon Purple Eternity. At malay mo, di ba, ikaw na ang susunod na makakatanggap ng papremyo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS!
Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:39. Good night, BB. Mwah, mwah.